Noong taong 1258, pinakasalan ni Prinsesa Cristina ng Noruega si Felipe ng Castilla na kababatang kapatid ni Haring Alfonso X ng Castilla. Pero paano nadanap ang kakaibang pagsasama na ito? Ang pagsasama ba ang sanhi ng pagkamatay ng prinsesa? May nagsasabing nilason siya. May nagsasabing namatay siya dahil sa sobrang kalungkutan. Sama ka habang tuklasin natin ang kwento niya. Kahit walang tiyak na tala ng kanyang kapanganakan, pinaniniwala ang ipinanganak si Cristina ng Noruega noong taong 1234 sa lungsod pantalan ng Bergen sa Noruega na dating kabisera ng kaharian ng Noruega at isa sa pinakamahalagang sentro ng kalakalan sa Europa noong kasagsagan ng gitnang panahon. Ang ama ni Cristina ay si Haring Håkon IV, Håkonsson ng Noruega na namuno sa kahariang Scandinavian mula pa noong 1217 at ang kanyang ina ay si Reina Consorte Margareta Skulesdatter. Si Cristina ang ikatlo sa apat na anak ng kanyang mga magulang at mayroon din siyang dalawang kalahating kapatid na lalaki mula sa kanyang ama. Noong ipinanganak si Cristina noong kalagitnaan ng 1230 dekada, ang kanyang ama ay kasali sa digmaang sibil laban kay Sigurd Tribent na nag-aangking may karapatan sa trono. Dahil dito nahati ang maharlika ng Norway at tumagal ito ng ilang taon. Natuluyang natapos lamang noong 1240 nang malinaw na naipagtibay ni Håkon ang kanyang paghahari sa Norway. Dahil dito, ang mga unang taon ni Cristina ay lumipas sa gitna ng digmaan at kaguluhan sa loob ng mahadlikang pamilya. Pagkatapos nun, naabot ng kahariang medieval ng Norway ang tugatog ng kapangyarihan sa ilalim ni Håkon. Naitatag niya ang sarili bilang pangunahing pinuno ng Dagat Hilaga, umaabot ang kaharian ng Norway hanggang sa malayong kanluran. Para mapanatili ang kontrol sa Hebrides at Orkney Island sa Scotland, ang Faroe Islands at ang kolonya ng mga Norse sa Iceland. Dahil dito, maraming makapangyarihang bansa sa Europa ang lumapit kay Håkon bilang posibleng kaalyado. Inalok pa siyang maging kataas-taasang hari ng Ireland noong 1250 dekada. Tulad ng makikita natin, ang posisyon ni Håkon sa politika at militar ay maghuhubog sa buhay ni Cristina sa napakahalagang paraan. Bilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Noruega, lumaki si Cristina sa Bergen sa isang napakaunlad na maharlikang korte. Dito, maraming aspeto ng tradisyonal na lipunang Norse ang nanatili. Dito, patuloy pa ring itinatayo ang mga tradisyonal na mahahabang bahay ng mga Viking. Lumaki ang mga ito pagsapit ng ika-13 siglo at may maliit na hukbo ng mga opisyal at tagapaglingkod sa isa sa pinakamakapangyarihang maharlikang korte sa Europa noon. Mayaman na ang Norway sa panahong ito. Dahil sa malawakang kalakalan sa buong hilagang Atlantiko at Dagat Baltiko, at si Cristina ay lumaki sa marangyang pamumuhay ayon sa pamantayan ng panahong yon. Halos walang administratibong tala o sulat tungkol kay Cristina ang nanatili ngayon, kaya maraming kwento at alamat ang lumitaw. Ngunit mayroon tayong ilang Norse saga na nagbibigay sa atin ng ilang detalye tungkol sa kanya, bagamat aminado namang limitado ang mga ito. Sumikat ang mga Norse saga noong ika-13 siglo at kadalasang isinulat ng hindi nagpapakilala ng mga Icelandic na eskular na interesado sa mundo ng Norse. Dahil dito, may mga pira-pirasong impormasyon tungkol sa buhay ni Cristina na matatagpuan sa ilan sa mga ito. Ang pangunahing saga na tumatalakay sa mga detalye tungkol kay Cristina ay ang Hakonar Saga o ang saga ni Hakon Hakonarson, isang epikong saga sa lumang Norse na isinulat noong kalagitnaan ng 1260 s ng isang historiador na taga-Iceland na nagngangalang Sturla Bortason. Binuo ni Bortason ang epiko noong 1264 o 1265 habang naninirahan sa korte ni Magnus Lagerbout, anak at tagapagmana ni Haring Hakon ang ika-4 at kapatid ni Cristina. Ang saga ay isang pagdiriwang ng pamumuno ni Hakon. Dahil dito, naglalaman ito ng mahahalagang detalye sa politika noong 1250 dekada at nagsisilbing pangunahing sanggunian sa kasal ni Cristina at ang kasaysayang diplomatiko nito. Pagsapit ng 1250 dekada, habang nagbibinata si Cristina, maraming makapangyarihang kaharian sa Europa ang gustong makipag-alyansa kay Haring Hakon ng Noruega na ang kanyang hukbong dagat ang pinakamalakas noon sa Hilagang Atlantiko. Isa sa mga manliligaw ay si Haring Alfonso ang ika-10 ng Kastil, kilala rin bilang Alfonso ang Pantas. Siya ang namumuno sa isa sa ilang mga Kristiyanong kaharian na lumitaw sa tangway ng Iberia bilang bahagi ng muling pananakop
isang serya ng mga kampanya ng mga Kristiyanong estado para mabawi ang teritoryo mula sa mga Moro. Kontrolado ni Alfonso ang malaking bahagi ng Hilaga, Kanluran at gitnang Espanya. Ngunit kaunti lang ang naging tagumpay ng Kastil laban sa mga Moro ng Granada sa timok sa loob ng mga dekada. Bahagyan dahil ang Emirato ng Granada ay palaging pinapalakas ng mga Muslim mula sa Hilagang Aprika. Upang mabasag ang pagkakabalaho, nagpasya si Alfonso na pamunuan ang krusada patungong Aprika mula Iberia. Pero para magawa ito, kailangan niya ng plota para dalhin ang tropa sa Hilagang Aprika. Malinaw na kandidato ang plota ni Hakon para dito. Sa Noruega, sabik din si Hakon para sa isang alyansa sa Kastilya dahil ito ay magtitiyak ng supply ng butil at iba pang pagkain sa kanyang kaharian mula sa Mediteraneo. Kaya, ayon sa alamat, bandang unang bahagi ng 1250, habang si Cristina ay nasa early 20s, pinakasal siya ng ama kay Haring Alfonso, ngunit nagkaproblema. May asawa na si Haring Alfonso. Ikinasal na siya kay Violante ng Aragon noong 1249. Ngunit sa kabila ng ilang taon na ang lumipas, wala pa rin silang anak at kinatatakutan na baog siya. Sa puntong ito, sawang-sawa na si Alfonso at nagpasya siyang ipawalang bisa ang kasal. Umaasa si Alfonso na si Cristina ay hindi lamang magbibigay sa kanya ng mga tagapagmana, kundi napakaganda rin, maputi, mahaba ang gintong buhok, asul ang mga mata at matangkad. Bagay ito kay Cristina at magiging kapaki-pakinabang na alyansa kay Hakon. Kapag ikinasal na ang anak niyang babae, magiging reyna siya ng Kastilya at posibleng maging emperatris pa. Dahil kandidato rin si Alfonso na maging emperador ng banal na imperyong Romano. Kaya sa unang bahagi ng tag-init ng 1257, umalis si Cristina sa kanyang bayan kasama ang humigit kumulang 100 tagasunod upang maglayag patungo sa mainit na Mediterranean. Tumawid ang ekspedisyon papuntang Yarmouth sa Inglaterra bago tumawid sa English Channel at pagkatapos ay naglakbay sa lupa mula Normandy pababa sa timog ng Pransya hanggang Catalonia. Sa wakas, noong taglamig ng 1257, tumawid sila sa kaharian ng Aragon at sa huli ay pumasok sa Kastilya. Dumating sa Valladolid noong unang bahagi ng Enero, 1258. Ikinukuwento ng saga ni Hakon Hakonarsson ang tungkol sa paglalakbay. Nagustuhan ng prinsesa ang paglalakbay at lalo pa niya itong nagustuhan habang lalo silang sumusulong patimog. Nang marating nila ang bayan ng Girona, nang marinig ng konde na namumuno roon ang pagdating ng dalaga, naglakbay siya ng 50 milya para salubungin ito. Kasama niya ang obispo at 300 lalaki. Nang makarating sila sa bayan, hinawakan ng konde ang renda ng kabayo ng prinsesa at inihatid siya sa bayan. At ang konde at ang obispo ay kapwa naglakad sa tabi niya hanggang sa kanyang tuluyan. Ganyan kalaki ang parangal na ipinakita sa kanya saan man siya magpunta. Gayunpaman, sa huli, nauwi rin sa wala ang kanyang mahabang paglalakbay. Pagdating niya sa Kastilya, nalaman ni Cristina na wala ng balak si Haring Alfonso na pakasalan siya. Nagsilang na ng tagapagmana ang kanyang asawa matapos ang ilang taong hindi magkaanak sa kanilang kasal at hindi na niya ito itatakwil. Ayon sa isang kwento, si James ang una, hari ng Aragon. Si James ang mananakop ay agad nakaalam nito at nagpadala ng mensahe kay Cristina para hilinging mapangasawa siya. Nakilala niya ang prinsesa noong huling bahagi ng 1257 habang naglalakbay papuntang Kastil at namangha siya sa kanyang ganda. Namatay ilang taon bago yon ang asawa niyang si Violante ng Hungria kaya naghahanap siya ngayon ng bagong mapapangasawa. Pero siya ay mas matandang lalaki, mga 50 taong gulang at walang interes ang ama ni Cristina sa alyansa sa kaharian ng Aragon kaya magalang nilang tinanggihan ang kanyang hiling. Dahil dito, napunta sa mahirap na kalagayan si Haring Alfonso. Dahil hindi niya alam ang gagawin sa prinsesa, hinayaang pumili si Cristina na mapapangasawa mula sa 4 niyang kapatid na lalaki. Ang panganay ay kaakit-akit at magaling na lalaki, pero siya ay may asawa na kahit nahiwalay siya sa kanyang asawa at wala siyang problema sa pag-iwan dito. Tinanggihan agad siya ni Cristina dahil ayaw niyang masangkot sa isa pang lalaking may asawa. Ang pangalawang kapatid ay kilala bilang kaakit-akit, matalino at mahusay na mandirigma. Ngunit malayo siya sa Kastilya kaya tinanggihan din ni Cristina ang alok na ito. Sa wakas, ipinakilala siya sa 2 mas batang kapatid at sa huli pinili si Felipe. Ang kwento tungkol kay Cristina na ipinagkasundo sa hari,
Ngunit sa huli ay tinanggihan at kinailangang pumili sa mga kapatid nito ay maaaring di totoo. Sa totoo lang, noong 1258 si Haring Alfonso at ang kanyang asawa ay mayroon ng 3 anak. Ang una ay ipinanganak noong 1253 at 4 na taon bago naglayag si Cristina papuntang Espanya. May mga teoryang nagsasabing niloko ang prinsesa. Sinabihan siya na pakakasalan niya si Haring Alfonso. Siyempre, ito ang gusto ni Håkon na mapangasawa ng anak niya, pero pagkatapos manganak ang asawa ni Alfonso matapos 5 taon ng kasal, hindi na niya pwedeng ipawalang bisa ang kasal tulad ng dati niyang plano. Kaya naman, inalok ni Haring Alfonso ang kanyang kapatid na si Infante Philip ng Castile bilang kapalit matapos ang halos 2 taon ng diplomatikong misyon ng mga kaharian para pag-usapan ang kondisyon ng kasal. Umalis na si Cristina. Sa anumang kaso, ikinasal si Cristina sa kanyang bagong asawa noong ika-31 ng Marso, taong 1258 sa simbahan ng Santa Maria la Mayor sa lugar kung saan naroroon ngayon ang katedral ng Valladolid. Hindi pangkaraniwang pagpili si Felipe bilang asawa. Ipinanganak siya noong 1231, pinalaki ng kanyang amang, si Haring Fernando ang ika-3 para maging mataas na pinuno sa simbahang Espanyol. Kahit ginawa siyang arsobispo ng Sevilla noong mga unang taon ng 1250. Nang mamatay ang kanyang ama noong 1252, iniwan niya ang buhay relihiyoso kaya nakapang-asawa siya kay Cristina pagkalipas ng ilang taon. Habang karamihan sa 100 miyembro ng grupo ni Cristina mula Norway papuntang Espanya ay agad ding babalik sa Scandinavia, marami sa kanila ay malalapit na kasama ng prinsesa at iba pang mga opisyal na nakatakdang manirahan kasama niya sa Castile bilang bahagi ng kanyang sambahayan. Kaya naman, kahit napadpad siya sa isang banyagang lugar, may ilan pa rin siyang mga pamilyar na muka. Ang bagong kasal ay pinagkalooban ng malalawak na lupain at kita mula kay Haring Alfonso, lalo na sa rehiyon ng Seville kung saan dati nang naging arsobispo si Philip. Gayunpaman, hindi niya matatamasa nang matagal ang yaman at posisyong ito. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang makaramdam ng lalong pag-aalala si Cristina sa Seville at malamang ay nadedepress siya. Miss na miss niya ang kanyang bansa at ang kanyang mga kababayan, hindi niya matiis ang init at ang mga miyembro ng korte. Sinasabing ito at ang pagkawala ng pagiging reyna ng Castile ang nagdulot sa kanya ng matinding lungkot at lalong lumala ang kanyang kalusugan. Sa huli, siya ay namatay noong 1262 sa edad na 28. Pinaniniwalaang namatay siya sa Seville, ngunit gaya ng karamihan sa detalye ng buhay ni Cristina, hindi ganap na malinaw ang mga detalye. Wala silang naging anak ni Felipe, kaya walang naging parang Norwegian na sangay ng maharlikang pamilya ng Castile na naitatag. Isang alamat tungkol kay Cristina ang nagsasabing agad siyang inibig ni Haring Alfonso at nagsimula sila ng isang lihim na relasyon. Dahil dito, pinatanggihan niya kay Cristina ang alok ng Hari ng Aragon na magpakasal dahil hindi niya kayang mawala si Cristina. Agad nalaman ng reyna konsorte ang ipinagbabawal na ugnayan at siya ay nagselos at nagalit sa pagmamahal ng asawa sa iba. Dahil dito, iniutos niya ang pagpasnang kay Cristina at siya ay nilason. Bagamat haka-haka lang ito, mas malamang na siya ay namatay dahil sa sakit. Bagamat hindi tayo sigurado. Sa huli, hindi humingi ng malaking tulong si Alfonso ang ika-10 mula sa kakampi niyang Norwego na si Hakon ang ika-4. Pero naglunsad pa rin siya ng ilang maliliit na misyong krusada patungong Morocco. Sa kanyang pamumuno, nakita ang malaking pananakop ng Castile sa Timog Espanya, lalo na sa paligid ng Cadiz. Marami sa mga ito ay naisakatuparan gamit ang pinansyal na suporta na ibinigay ni Hakon bilang bahagi ng dote ni Cristina nang pakasalan niya si Felipe. Ayon sa alamat, bago siya namatay, hiningi ni Cristina na magpatayo ng simbahan sa Castile para kay San Olaf upang dito siya mailibing. Si San Olaf o Olaf ang ika-2 Haraldsson ay naging hari ng Norway mula taong 1015 hanggang 1028 at malayong kamag-anak ni Cristina. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay naiproklamang santo dahil sa kanyang papel sa pagpapakumberte ng mga paganong Norwego sa Kristyanismo. Naging pambansang santo ng Norway si Olaf pero hindi natupad ang hiling ni Cristina na ipatayo ang simbahan bilang parangal sa santong iyon sa Castile. Inilibing siya sa isang simbahan sa bayan ng Covarrubias. Hindi tiyak kung nagluksa si Felipe sa pagkamatay ng kanyang magandang asawa pero agad din siyang nadasawang muli.
Noong 1952, ilang mga manggagawa na nagsasagawa ng pagkukumpuni sa simbahan ng Covarrubias ang nagbukas ng maranyang sarkopago ni Cristina. Nang ito ay nabuksan, ang mga taong sangkot ay nakakita ng bahagyang mumipikadong kalansay na may habang 1.72 metro. Ang bungo ay maliit at ang mga ngipin ay maayos pa ang kondisyon. Walang ebidensya ng bulok ng ngipin. Lahat ng palatandaan ay ukol sa kalansay ng batang babaeng matangkad at malakas. Tugma ang lahat ng ito sa maagang pagkamatay ni Cristina. Noong panahong iyon, hindi na alam ng mga autoridad ng simbahan kung kanino inilagay ang kabaong doon. Pero isang tala ng simbahan mula 1,757 ang agad na nagpatunay na ito ay kay Cristina. Ipinakita rin ng malawakang archaeological at historical na pagsisiyasat na hinili ni Cristina na magpatayo ng simbahan bilang parangal kay San Olaf sa lugar kung saan siya inilibing. Dahil dito, noong unang bahagi ng ika-21 siglo, ang mga otoridad sa Covarrubias, kasama ang mga pamahalaan ng Iceland at Norway, nagla ng pondo para magpatayo ng maliit na simbahan sa bayan bilang parangal kay Norwegong santo. Si Cristina ay muling inilibing doon nang konsagrahin ang simbahan noong 2011. Kaya naman natupad ang huling hiling ng Norwegong prinsesa na ito, nag-asawa ng malayo sa sariling bayan noong ika-13 siglo. Ako si Oli mula sa History Profiles. Sana nagustuhan ninyong video. Ikinararanal kong makapagsalita sa channel kasama ang Forgotten Lives. Kamusta, Forgotten Lives ito? Salamat sa History Profiles sa pag-narrate ng video. Kung nagustuhan ninyo, bisitahin ang channel niya. Isa siya sa may pinakamahusay na content tungkol sa kasaysayan ng mga Viking sa YouTube. Gaya ng dati, kung may mga suggestion kayo, siguraduhin iwan ng mga ito sa comments. At sana, nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makita agad ang lahat ng videos ko kapag nag-upload ako. At yan na muna mula sa akin, kaya magkita-kita tayo sa susunod na Forgotten Life. Salamat!